Ang kailangan po natin are good measures para talagang matulungan yung mga may hanap buhay at matulungan yung mga walang hanap buhay. Ayusin po natin yung ating kapaligiran. Huwag po nating panatiliing umaasa ang mga ating mga kababayan sa gobyerno dahil ito po in the long run katulad nga po ng nangyayari ngayon nagiging source of corruption. Pag-implement po niyan mga tao ni congressman na nagpapatupad, hindi naman po DSWD At saka pinipili nila yung mga binibigyan nila yung para doon lamang sa kanila. Noong nangaraang halalan, talamak na talamak yan pagkatapos hindi pa ipinagbawal yung pag-distribute niyan during election. So, wala po hindi po maganda yung programa na yan. Dapat po yan, palitan nila, itigil na nila at palitan nila para yung talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Opo. So, papaano po yan na matitigilan? Sabi niyo nga po, possible ito na ginagamit din sa korupsyon, itong ayuda program sa Ay, ating... definitely po. Dahil kung papansinin niyo yung mga tauhan ni congressman na namamalakad sa mga area, ang tawag po doon nung iba bakor, barangay coordinator, kung ano man ang tawag nila, yung mga down the line iba na po ang buhay ng mga tauhan ni congressman na yon at lumaki na ang bahay, gumanda na ang damit, nagkakotse na. Yung mga ibibigay sa tao na halimbawa 7,000, nakakarating doon 2,000 lang So talagang yung corruption is it's down the line. Sa mga ahensya nga po ng gobyerno, kahit security guard kasali na sa nabibigyan naaabutan. Ano po yung reaksyon, masasabi po ninyo na ngayon ay nailusot na sa ikatlo at pinalapagbasa dyan po sa Kamara. Ito pong panukalang budget po natin, national budget na nagkakahalaga po sa 6.793 trillion pesos. Meron pa rin pong meron pa rin pong mga unprogrammed projects, pero siguro po this time bigyan natin ng presumption of regularity na they have corrected the previous mistake. So dadaan pa naman po yan sa BICAM, pupunta pa yan sa Senado para mas lalong mapag-usapan. Opo. Pero sa tingin po ninyo, itong 250 billion peso na unprogrammed funds ay po pwede pang abusuhin ng mga korap? Well, siguro, sabi ko nga po, tingnan natin, bigyan natin ng good faith. They have already, kumbaga, may mga nilagay na silang mga safeguards para ma-prevent yung recurrence ng abuse na nangyari. Yung sobrang abuse na naging issue natin ngayon sa ating pamamahala, sa ating pamahalaan. Opo. Doon sa mga ayuda program ng gobyerno, ano naman pong masasabi? Dapat ito tutuloy, pero papaano naman ito madidetach doon sa mga politiko, attorney, sa inyong palagay? Yung ayuda po, nung panahon na in-implement yun, maganda po yun dahil pantulong sa taong mga nangangailangan. Kasi nung panahon na yun, talagang kailangan natin magbigay ng ayuda at hindi lang naman tayo ang bansa na nagbigay ng ayuda sa mga mamamayan nila nung panahon na yun. Nung panahon ng pandemya, yung ayuda na yan nagsimula kinakailangan, no? So meron tayong mga program na minumungkahi ng ating mga economists katulad ng 4Ps ng panahon ni Presidenta Gloria Arroyo, and that is to spur the economy, pagkatapos tulungan yung mga mahihirap. Pero hindi po ito dapat maging permanenteng measure. Ito po ay mga stopgap measure dapat lamang na ginagawa dahil sa panahon ng mahigpit na pangangailangan. Yung ayuda po, yung AICS, yung mga kung ano-ano pang mga naisipan nila, anti-poor po yan although it appears to be for their benefit, momentarily, temporarily, pero hindi po yan talaga nakakatulong sa ating mga kababayan sa totoo lang dahil meron ng bata, hindi na ako mag-aaral meron namang ayuda, meron namang AICS, meron namang AKAP, meron namang kung ano-ano. Hindi dapat saka
ang tinutulungan natin yung mga ayaw magtrabaho, yung paano po yung mga naghahanap buhay, yung mga nagbabayad ng buwis. Wala po ako nakikitang measure na ginagawa ng ating gobyerno para sa kapakanan nila. Nag-uusap sila tungkol sa increase ng sweldo. Inflationary naman po yun. Tsaka hindi naman po pwedeng basta natin i-increase ang sweldo without taking into consideration other matters. Yung pong increase sa sweldo, unang-una, pag in-increasean mo yan ng 100, hindi 100 ang matatanggap ng tao, kundi 70 or 65 centimos lamang sa bawat piso dahil merong binabayarang buwis. Ano po? So, at saka yung sa isang pamamahala ng isang korporasyon, meron po tayong tinatawag na pay. Tinatihati na po yung gastos, yung budget. Kung ang ngayon, nung pin-repair nila yung budget, yung certain size ng pie for employee compensation and benefits, pataas, magbabawas po somewhere. Ano po? But definitely, ang mababawasan pa rin yung pie to be able to maintain the size ng budget na inalat nila for the year. So hindi ho yun nakakatulong dun sa ating mga kababayan talaga. Ang kailangan po natin are good measures para talagang matulungan yung mga may hanap buhay at matulungan yung mga walang hanap buhay. Ayusin po natin yung ating kapaligiran. Huwag po nating panatiliin umaasa ang mga ating mga kababayan sa gobyerno dahil ito po in the long run katulad nga po ng nangyayari ngayon nagiging source of corruption. Pag-implement po niyan, mga tao ni congressman na nagpapatupad, hindi naman po DSWD At saka pinipili nila yung mga binibigyan nila yung para doon lamang sa kanila. Noong nangaraang halalan, talamak na talamak yan pagkatapos hindi pa ipinagbawal yung pag-distribute niyan during election. So, wala po hindi po maganda yung programa na yan. Dapat po yan, palitan nila, itigil na nila at palitan nila para yung talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Opo. So, papaano po yan na matitigilan? Sabi niyo nga po, possible ito na ginagamit din sa korupsyon, itong ayuda program sa Ay, ating... definitely po. Dahil kung papansin niyo yung mga tauhan ni congressman na namamalakad sa mga area. Ang tawag po doon nung iba bakor, barangay coordinator, kung ano man ang tawag nila, yung mga down the line iba na po ang buhay ng mga tauhan ni congressman na yon at lumaki na ang bahay, gumanda na ang damit, nagkakotse na. Yung mga ibibigay sa tao na halimbawa 7,000 nakakarating doon 2,000 lang So talagang yung corruption is it's down the line. Sa mga ahensya nga po ng gobyerno, kahit security guard kasali na sa nabibigyan naaabutan. Opo. Attorney, mali ho ba ang insertion sa budget natin? Yung budget natin ngayon, yung 2026? Yes po. Mali ho ba kung magkaroon ng mga insertions o amendments? Hindi po kasi dapat merong insertion. Dapat po kasi pinag-uusapan lahat ng mga inilalagay doon sa budget. Kaya po nagiging unlawful yun kasi hindi naman napag-usapan yun. Hindi naman kasama yun sa nagkaroon ng deliberation, kundi habang ginagawa yung papel, nasisingitan ng figures. Given this pinag-uusapan na nga itong national budget natin for next year, nakatitiyak ho ba kayo na malinaw, transparent yung mga pagdinig at paggawa nitong budget na ito for next year? Compared po dun sa 2025, palagay ko po ito merong record, may deliberation, merong minutes nung kanilang usapan, nung kanilang mga deliberation sa committee. Palagay ko po mas medyo po ito dahil hindi na nila gustong maulit yung nangyari noong nakaraan po puro shortcut Kaya nga po mayroong fill in the blanks pagkatapos wala naman sa minutes, wala naman sa record ng deliberation sa Kamara. Opo. Ang budget po ng unprogrammed funds ay hindi po binawasan. O baga, hindi po tinanggal. Pero yung budget naman ng Office of the Vice President ay binawasan ng nasa 156 million pesos. Ano naman po masasabi po ninyo doon?
Ah, politika po kasi yung yung ganong klaseng move. Meron nga pong nangyayari, binibigyan na lamang ng budget na piso yung isang departamento para maging incompetent at walang magawa. Ano po? Yung po sa akin paningin, yung bawasan mo yung budget ng Office of the Vice President is to render the office incapable of doing some beneficial things para sa ating mga kababayan. Hindi po magandang move yung ganon dahil ah, hindi po kumbaga hindi positive, hindi po nakakatulong sa in the long run sa ating mga kababayan dahil dapat po yung opisina ng Vice President, kahit yan ay Vice President, yan kumbaga spare tire, dapat meron din pong nagiging silbi sa ating mga kababayan. Parang sa akin po, ang tingin ko, yung ginagawa nilang yon political para walang masyadong magawa ang Vice Presidente so that in the coming 2028 election, medyo crippled siya, medyo mahina siya dahil hindi siya masyadong makagagawa ng mga bagay-bagay na pantulong sa ating mga kababayan. Tulad halimbawa, Dumindol, nauuna siya doon. Nauna ka nga doon, wala ka naman dala. Parang ganon. So, pero to me, that is political and that is not good because that is not healthy dahil kumbaga, ang hampas mo sa kabayo, ang latay nasa kalabaw parang ganon. Opo. Bago ko po ipasa kay partner Admar, attorney, yung mga kababayan natin, kaliwat kanan po yung kanilang mga ginagawang protesta. Sa katunayan, kagabi, may mga protesta din na pinangungunahan ni Congressman Kiko Barzaga laban po dito sa korupsyon. Sa tingin po ninyo, may tiwala pa ang taong bayan ngayon sa Kamara? Sapat ho ba yung ginagawa ngayon ng Kamara para bumalik yung tiwala ng taong bayan sa kanila? Sa Kamara po, sama ko ng Senado pala, Kongreso. Ibig ko sabihin sa Kongreso, sa mga sa ating okay gobyerno. lang naman po yung ating tanong na, sige po, sa ating Kongreso. Doon simulan natin doon sa Senado. Sa Senado, yung leadership ng Senado ang questionable because hindi siya, kumbaga wala sa gitna. Meron siyang pinapanigan, no? At mukhang merong gustong mangyari. Ang nakikita ko doon sa ginagawa nila sa Senado is yung paktakpan yung mga nagkasala. Tatawag sila ng mga testigo, puro puro contractor, puro DPWH, pero kahit minsan hindi tinawag si Martin Romualdez, Congressman Romualdez, hindi tinawag yung mga iba pang mga sinasabing involved, hindi tinawag si Congressman Momo, hindi tinawag yung puro ang tinatawag yung mga at yung mga testimonya nila ang ating nadidinig at pagkatapos ay dinidiscredit nila para minamind condition nila sa tao, wala palang kwenta yung testimonya na yun. Hindi po walang kwenta yung testimonya na yun, kundi ang nangyayari, kaya po meron time na talagang nakakagalit at nakikita mo po kasi pagka nauunawaan mo yung ginagawa nila, nakikita mo yung ginagawa nila sa mga tao na gusto nilang lokohin. Niloko na po tayo. Gusto pa tayong lokohin ulit. Gusto pang pagtakpan na yung mga may kasalanan, walang kasalanan. At yung mga nagsasalita ng katotohanan, pinalalabas nilang mga sinungaling. Yan. Doon po sa Senado, yun yung aspeto doon. Yung leadership, pati yung paghawak nung tawag dito, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba? Blue Ribbon ba yun? Yung na kay Erwin Tulfo ngayon? Yes po. Yan. Ibinigay ninyo doon sa tao, wala kasing tumanggap no? Binigay nila doon sa tao na may question yung pagkasenador. Hindi pa tapos yun and siya naman, walang delikadesa, tinanggap. Unang-una yung karapatan mong maupo dyan sa Senado, kine-question dahil hindi ka nga natural born Pilipino. Baka nga hindi ka Pilipino
Iyan yung depekto nung kwan, kaya I always go back to the case of Grace po because to me, sa aking pananaw, all of this started from the time na lumabas yung ruling ng dun sa kaso ni Grace po.